natin o gagawin na pagpili o paghirap ng mga manunungkulan sa ating dito sa liputan o dito sa Pilipinas, na kung saan kuminsan mga kapatid, maaaring maging tayo nababanggit po natin na kung sino pa yung hindi karapat-dapat na mamuno sa ating bayan o sa ating bansa, sila ang nailuluklok, hindi po ba? Na kung minsan kung sino ang iniisip nating masama, bakit siya pa ang nananalo? Lalo na ngayon kapatid, nakikita natin hindi na magkamayaw ang mga politika, na kung saan iba't ibang panghikayat, iba't ibang plataforma kanilang inalathala sa atin upang makuha yung ating mga boto. Subalit, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay may layunin. Maging masama man ang mailuklok o maging mabuti man, ang Diyos ang maghihirap. Siya ang may layunin kung bakit yung tao na yon siya ang nailuklok sa katungkulan. Kung kaya't ang pag-aaralan po natin, gaya ng title nito, ganito po ang nasusulat. Ang layunin ng Diyos sa paghirang na kapangyarihan at ang kanyang iluluklok sa mga luklukan, mabubuti man o masama, noon at ngayon, at ang nararapat pagtitiis ng mga anak ng Diyos. Dahil nga ang Diyos ay may layunin sa kanyang paghirang ng kapangyarihan, tayong mga anak ng Diyos, mayroon tayong pagtitiis na dapat titiisin dahil nga maging masasama man yan o maging mabubuti man yan, ang Diyos ay may layunin kung bakit tayo lulungan yan. Ngayon, sino po ba ang pinagmumulan ng mga kapangyarihan na ibinabalita ng Biblia? Ayon po dito sa Roma 13:1, tingnan po natin kung ano ang nasusulat upang nang sa gayon ating makita kung kanino nagmula o sino ang pinagmumulan nitong kapangyarihan na ito. 13:1, ganito po ang sabi: ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihan niya ay tinirang ng Diyos. So, yung mga nahihirap o yung mga nahiluluklok sa katungkulan, maging masasama man yan o maging mabuti, kanino nang galing? Sino ang pinagmulan ng kapangyarihan na yan? Ayon sa ating binasa, ang Diyos, walang kapangyarihan hindi galing sa Diyos. Ngayon, masasabi natin, bakit kung ang Diyos ang nagluluklok, bakit may masasamang na ihahalal? Dahil nga ang Diyos ay may layunin. Nakikita po natin yan sa bandang ilalim. Ngayon, maliban po dyan, ano pa ang sabi ng banal na kasulatan ayon dito sa sulat ng Daniel 4:25, kung kanino nagmumula ang kapangyarihan. 4:25, ganito po ang sabi: na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop o mapapasama sa mga hayop sa parang, at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at mababasa ka ng hamog sa langit, hamog ng langit, at makapitong mangyayari sa iyo, hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno ng sa kaharian ng mga tao, at nagbibigay niya ng kanino mang ibigin niya. Ayon po dito, gaya ng ating binasa na walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang Diyos lamang ang nagpupuno ng kaharian ng mga tao. Ang Diyos lamang, tanging ang Diyos lamang ang nagpupuno ng kaharian ng mga tao. Maliban po dyan, ano pa ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga iniluluklok? Dahil nga, sa panahon natin ngayon, iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng tao upang nasa gayon tayo nililigawan nila upang makuha nila ang ating mga boto. Ngayon, ano po ang sabi dito sa Lucas 1:52? Ganito po ang ating mababasa. Ibinababa niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila, at itinataas ang mga may mababang kalagayan. Ang Diyos din ang nagtataas. Maging ang mga prinsipe kanyang ibinababa, at yung mga nasa ibaba, siya rin ang nagtataas sa kanilang mga kalagayan. Gaya ng sinasabi dito sa unang Samuel 2:7-8, bilang patunay na ang Diyos nga ang nagbababa, at siya rin ang nagtataas sa mga mabababa.
2:7 hanggang 8. Unang Samuel 2:7 hanggang 8. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok. Kanyang itinataas ang makapangyarihan. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok. Kanyang itinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe. Ang magmana ng luklukan ng kalwalhatian, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon, at ang kanyang ipinatong ang sanglibutan sa kanila. At kanyang ipinatong ang sanglibutan sa kanila. Ayon po dito sa ating binasa, ang Diyos ay tinataas niya ang kanyang ibig. At ibinababa din rin naman niya ang kanyang ibig na lupa. So, sa madaling salita, nasa kamay ng Diyos ang bawat may lukulok man, maging masama man yan o mabuti. Ibalit itong mga bagay na ito may layunin ng Diyos kung bakit ganoon ang pangyayari na kanyang paglulukulok. Ngayon, ayon po sa ating pinag-aaralan, ayon dito sa ating pinag-aaralan, na walang kapangyarihan na galing sa Diyos at tanging Diyos lamang ang naglalagay sa luklukan at siya ang nagtataas sa mga mababa. Ngayon, kung ang Diyos nga ang nagluluklok, bakit hindi po nananatili sa kapangyarihan ang kanyang mga hinirang? Bagamat ang Diyos ang nagluklok sa kanila, bakit hindi po nananatili ang kanilang kapangyarihan? Ayon po dito sa may Daniel 5, Dieciocho, 20, 22 hanggang 23. Ganito po ang sabi. O ikaw na hari, ang kataas-taasan Diyos, nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng kaharian at kadakilaan at kaluwalhatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya, nanginig at natakot sa harap niya ang lahat ng mga bayan, bansa at wika. At ang kanyang ibiging patayin ay kanyang pinapatay. At ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay. At ang ibiging itaas ay kanyang itinataas. At ang ibiging ibaba ay kanyang ibinababa. Ngunit nang ang kanyang puso ay nagpakataas, at ang kanyang espiritu ay nagmatigas, o magmatigas na siya'y gumawang may kapalaluan, siya'y ibinaba sa kanyang luklukang paghari at inalis nila ang kanyang kaluwalhatian. Gaya ni Haring Nabucodonosor, nung pinagpala siya ng ating Panginoong Diyos o ng ating Amang Diyos, nagkaroon siya ng kapalaluhan. Pinapatay niya ang ibig niya, ipapatay ayon sa ating binasa. Ibinababa niya ang ibig niya, ibaba. Nagkaroon siya ng parang ikilinim niya sa kanyang sarili na siya ang makapangyarihan sa lahat. Nakakalimutan niya, kapatid, na yung kapangyarihan na nasa kanya ay mayroong pinagmulan. Hindi sa kanya yun, kundi meron lamang pinagmulan. Walang iniwan din doon sa kanyang anak na si Belshazzar, na saan dito sa 22, at ikaw na kanyang anak, o Belshazzar, hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso, bagamang iyong nalalaman ang lahat na ito, kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit, at kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo, at ikaw at ang iyong mga mahal na tao at ang iyong mga asawa at ang iyong mga babae ay nagsainom ng alak sa mga yaon, at inyong pinuri ang mga Diyos ng pilak at ginto, tanso, bakal, kahoy at bato na hindi nakakakita o nakakarinig man o nakakaalam man, at ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga at kinaroroonan ng lahat ng iyong lakad, hindi mo nilwalhati. Gayon din ang kanyang anak na si Belshazzar na hindi man nilwalhati itong Diyos na lumikha sa kanya, itong Diyos na nagbigay sa kanya noong nandun na sa kanyang pwesto o sa kanyang kinalalagyan, mataas na kinalalagyan, imbis na luwalhatiin itong tao o itong Diyos na lumikha sa kanya. Ano po ang kanyang ginawa? Kumbaga napakalaging pambabastos ang ginawa nitong si Belshazzar. Anong ginawa niya? Inutusan niya yung kanyang mga alagad na dalhin yung mga gamit ng